Nagtagumpay ang tatlong fact-finding missions at nalaman na ng mga suspects ang mga ebidensya tungkol sa salarin. Pero base sa dugo niya, siya ay type O. Kaya niyang indahin ng nakita ng medical records na meron siyang gout. Hugis ng kanyang kagat o bite mark sa mansanas. At nagharapan sa cross-examination. Ngayon, labasan na ng suspetsa dahil oras na para sa kanilang huling hinala. Pwede lang pumasok ang ating mga suspects. Si Chelly kasi nisilip ko ng zombie. Sana nakapag-isip kayo ng mabuti dahil ito na yung final na analysis para masabi nyo ang dahilan at ituro kung sino nga para sa inyo ang salarin. Actually, pwede silang paghinalaan, tatlo talaga. Si Nonong, pwede talagang siya yung kumagat talaga ng mansanas. Si Marlo naman, ang galing din kasi ni Marlo, parang minsan poker face lang, pero iba, pwede mo siyang paghinalaan din talaga. Si Jenica naman, ayun na nga, dahil sa pagiging jolly niya at saka yung hyper, feeling ko, kabaliktaran nun, ginagawa niya lang yun kasi para maniwala kaming inosente. Inosente siya, yung gano'n. Isa-isa ko kayong tatawagin dito sa aking tabi. Tapos sabihin nyo ang dahilan. At ituro nyo at lapitan kung sino sa palagay nyo ang salarin. Unahin natin si Jenica. Okay po. Daling ko po itong box. Diyan na po. Parang nagde-desisyon ka ng mga gusto. Hindi naman po. Dahilan ko kung bakit siya yung napili ko kasi siya lang yung hindi nagsabi ng hindi talaga ako. Gusto ko lang sabihin na hindi ako. Ako yung inosente. Hindi ako, hindi talaga ako. Hindi talaga. Mahilig kasi ako sa games eh. So, gusto ko sa sarili ng desisyon. Hindi ko sila ikaw. So, si Marlo. Kasi yung sinasabi ko sa'yo pag hindi kayo tutuman ko. Kuya, mali ito. Ang hinala ni Jenica Opo. na siyang salarin. Opo, kuya. Unang-una talaga kay Jenica, nakita ko talaga yung pagka-confuse niya dahil nga doon sa cross-interrogation namin. Nagulo daw talaga yung mundo niya. Iya? Sabihin mo muna ang dahilan mo at ituro mo ang salarin mo. Kasi hindi siya consistent at parang hindi siya serious. Feeling ko siya talaga ang salarin. Ito ay si Nono. Si Nonong para sa iyo ang kinagat ng zombie. Maraming salamat, Iya. Pwede ka nang bumalik. Nonong? Alam mo, lahat naman pumupunta, di ba? Dapat pumunta ka na dito. Gusto mo pa sabihin, pumunta ka dito? Kala ko may go at Nonong, ano ang dahilan mo? Kasi tulong mo, ang sino sa palagay mo ang salarin. kasi base ito sa paglilihis ng mga nakita naming ebidensya. Ang kinagat ng zombie para sa akin ay si Marlo. Dalawa na ang hinala kay Marlo. Napili ko si Marlo dahil tinanong ko sa kanya kung alam ba niya yung gout. Pwede mo bang i-describe sa amin kung ano yung gout? Gout. Ano siya? Na-form siya na parang bukol dito. Yun ang nagpatibay sa akin na si Marlo nga ang suspect at ang salarin. Marlo! Nakakadalawa na sila sa'yo. Pero tumatawa-tawa ka lang. Marlo, anong dahilan at sino sa palagay mo ang salarin na kinagat ng zombie? Pili ko siya yung kumagat ng mansanas. Dahil may narinig ako kanina na comment niya after tingnan yung mansanas. Sabi niya, baka daw kasi may sumama na tinga. So, bakit naman sabihin yun kung hindi siya yung kumagat? So, sino ang hinala? Si Nonong. Si Nonong. Yun, tinapik niya. Si Nonong. Baka kasi may naiwan na tinga sa ano eh. Mas ganun kahiga ka dito.
Walang nagturo kay Iya at kay Jenica. Dalawa ang nagturo kay Marlo, dalawa ang nagturo kay Nono. Walang tiwala sa inyo, mga babae. Ngayon ay alamin na natin kung sino ang salamin. Kung nakanino yung antidote, siya yung salarin. Marlo, buksan mo na ang iyong evidence box. Isa pang hinala ko kay Marlo kasi noong inaayos ko yung padlock, medyo ginugulo niya ako sa numbers. Hanggang sa nung siya yung gumawa, bigla niyang alam agad yung combination. Kumbaga parang mas nagkaroon ako ng lead kay Marlo. 1, 2, 3! Inosente si Marlo! Jenica, ikaw ang susunod na magbubukas. Jenica, buksan mo na ang iyong evidence box, please. Feeling ko si Jenica. Hala! So, feeling ko kasi yung ba't na bago? Kasi yung bait-bait, yung ano niya, yung features niya na pwedeng mabalik. Alam mo yun, yung parang may tinataka. Inosente si Jenica! Mali yung hula ko. Ang ibig sabihin, isa kay Nonong or kay Iya ang kinagat ng zombie o ang ating salarin. Naku! Naku, nakakabahan ako. Nonong, Iya, Jenica! sabay niyong bubuksan ang inyong box. May napansin lang ako ng konti, si Nonong. Malapit na siya din sa kulay blue na ano. Pili ko nag-aalang bagal-bagalan, yung gano'n. Uma-acting ng mali. Nonong, mali acting mo. Huli ka na. May naramdaman akong delay ng konti kay Iya. Nalalagay na namin yung mga host, pero sa kanyang part, natatapon at medyo nililito-lito niya pa ako. Naku, sino kaya dito sa dalawa? Sumisilip-silip siya. Nung ako yung tinatanong nila, tumatatak lahat ng mga sinabi nila kasi laging kala mo sure yung mga sinasabi nila. Parang nung una pa lang na mag-start yung game, ako na agad yung hinala nila. Kaya okay lang, mapapahiya to sa huli. Itaas nyo. 1, 2, 3! Oh! Sabi ko na eh! Inosente si Nonong! Sorry po, ako po ang salarin. Ako po ang nakagat ng zombie. Ako po talaga. Sorry po sa mga nagawa ko. Sabi ko na Iya ang kinagat ng zombie! Ang ibig sabihin niyan, Iya! Mapapasayo ang 20,000 pesos! Walang nakahula kay Iya. Pero mamaya ipapaliwanag yan ni Iya kung ano yung kaugnayan sa kanya nitong mga evidences. Pero bago yan, pumunta muna tayo kay Karina. Karina, alamin natin kung sino ba ang nanalo sa ating mga katropay dyan na bibigyan mo ng napakalaking pabuya. Karina! That one is perfect! Grabe, maraming salamat po, Kuya Yani. At ayun na nga, nahuli na ang kinagat ng zombie. At yun ay si Iya Mina, mga katropay. At dahil walang nakahula sa kanya, solong-solo niya ang 20,000 pesos. Grabe, ang galing. Best actress nga naman talaga. Palakpakan naman dyan, Iya. Ang tanong, tama ba ang naging hinala niyo, mga katropay? Dahil ang sagot sa ating third question na kung sino ang salarin na kinagat ng zombie ay si Iya. Ayan, congratulations sa mga may tamang hinala. Isa ang mapipili by randomizer mula sa lahat ng nakapagbigay ng tamang sagot. Sa'yo ang reward na 10,000 pesos! Grabe, oo. Sa lahat ng sumagot at sumunod sa kanilang kutob na nakapagbigay ng tamang hinala. Heto na ang listahan ng 3 katropay na nakatanggap ng reward ngayong gabi. Check by DTI representative at napili via randomizer. Heto na ang magkakashing-kashing. Kaching-kaching! Panalo, yes! 4,000 pesos ang napanalunan nila Louie Tusay, Archie Tulod. Congratulations po sa inyo. Kayo ang nakahula sa first and second question natin of tonight.
tingnan naman natin kung sino ang nakahula ng third question. Si Michelle Angela Flores. 10,000 po para sa'yo. Maraming salamat po sa pagsali. Ayan, congratulations. At ngayon, makakasama na natin ang ating guest investigator, Kuya Yanni. Yes! Ay, kamusta ka? Grabe. Ay, bakit may backpack ka dito? Ayan. Tatago ko nga yan eh. Ang tanong mo kanina, ano ba ang abangan sa sinong manok mo, di ba? Wala pa nga akong tanong. Sige. ay. Ay, wala pa ba? Sige. Anong tanong mo ngayon? Anong aabangan sa sino? Tama. Di ba Halloween, may costume party kami. Abangan nyo ang pasabog at nakakatindig balahibong mga pagganap namin. Wow! Ano yung tindig balahibo? Tindig balahibo. Ayan, no? Tindig Ah, balahibo. ganun pala yun. Ayan. Pero abangan nyo rin po ang costumes namin, mga katropay. Siyempre, makakasama din namin mamaya si Jello Marquez as guest jack. At total, nandito na rin siya, pakakantahin namin siya. At pagkatapos yan, pagsasayawin namin siya. Wow, At ang dami lahat, naman. tula, rap, lahat gagawin ni ganun. Jello Marquez. Magaling si Jello Marquez. Naka-costume kami, oh. Ayan, oh. Ganda Ay, ng costume. wow. Alam mo ba kung anong costume ko? Ano? Hindi mo alam. Ano ka ba? Demonyo? Vampira? Hindi, ano ako? Kambing. Ay. Ayan, maraming salamat Salamat, Kuya Yanni. Karina. From a player to guest investigator. Oo nga. Oo, Abangan nyo, babalik na po si Kuya Luis Manzano sa Tamang Inala. Oo, in fairness naman, ang galing ng pinalit nyo kay Kuya Luis as backup. Di ba? Salamat. Uy, yung ano mo, backpack mo, yung backpack mo. Ikaw kasi tinanggal mo. Sige na, Sige. Ayan, maraming salamat po, Kuya Yanni. And thank you so much, mga katropa. Isang kaso na naman ang nalutas. Kaya see you ulit next week. Dahil isang espesyal na investigasyon na naman ang ating gagawin. Dito pa rin yan sa Tamang Hinala. Ako si Karina Bautista, ang inyong special agent. Balikan na natin ang mga suspect at si guest investigator Bayani Agbayani para sa reaction nila sa paghuli sa salarin. Panoorin po natin ito. Alamin natin, ano ba ang kaugnayan sa'yo nitong mga ebidensyang to? Number 1, number 2, number 3. Paliwanag mo nga, Iya. Yung type O. Yung blood type ko is O. Oo. Anong blood type po? AB. Sabi niya sa akin kanina. Siyempre, ano sasabihin niya? O. Sinungaling siya O yun eh. Saka naniwala ko noon talagang tinitigan na si Jenica. Sabi talaga niya, oo naman, pagkakatiwalaan. Gusto ko lang sabihin na hindi ako. Ako yung innocent. Ang galing mo talaga! Nakakaba, mahirap. Ang feeling mo parang nagsisinungaling ka sa kanila. Yung feeling mo, ginagago mo sila. Kasi kaibigan ko sa mga so biglang, ang hirap lalo si Jenica. Yung madali siyang mag-trust. Alam mo yun? So, Iya, ito nga may gout. ay, baby, kaunti-unti lumalabas pag nag-umiinom ng beer. Yung ganun. Sa beer, no? Oo. Ano yung password dun sa box na 0102? Ang birthday ko, January 2 ka? yeah, oo. Siguro ang pinaka-technique ko lang that time. Wala, maglaro lang, maging natural lang. Kasi maging inosente lang din na sino ka lang. Kasi tumulong talaga ako sa lahat ng mission. Hindi ko siya dinelay, hindi ko siya ano. Kasi syempre kailangan mong hindi magpahuli kasi salarin ka, di ba? Eto munang mansanas. Wala, kinagat ko. Akong kumagat siya. Ikaw talaga. Sabi kasi ni Marlo, pag ganun, sabi ko, baka nililis lang nito. Patabingi nga. Kumusta natin yung mga experiences niya? Ikaw, Jenica, kumusta? Sorry, I love you. Lalo-lalo ang trust issues ko nito, kuya, sa game na ito. Ikaw, Iya, kumusta? Siyempre, masaya ka. Unang-una, mahirap sa akin. Ang hirap magsinungaling kasi nandun yung role mo na ikaw ang sandali. So, kailangan mo siyang magkunwari. Pero totoo naman yung mga chikahan natin kanina. Actually, Hindi talaga! Actually, ako naging salarin dito. Mahirap. Hindi ka makakapaglaro. Ikaw, Nonong. Doon sa mga delays, kasi nahirapan ako eh. Diniliver niya yung tali, yung pagtali? Oo, nararamdaman ko Ay, na. hindi. Okay. Hindi. Doon sa may doon sa may host. Feeling Feeling ko mo, medyo inaano doon sa may host eh. Ikaw, Marlo. Nai-stress ako.
Okay, eto lang masasabi ko. Case closed! Sa ngalan ni Luis Manzano, ako po si Bayani Agbayani, ang inyong lead investigator. Samahan niyo kami sa susunod na linggo dahil isang kaso na naman ang ating sisiyasatin. Maging mapagbatsyag, alamin ang ebidensya, huwag padadala sa maling akala. Patunayan ang inyong tamang hinala. Woo!